Sa verse 15, ano po? Sa verse 15, balikan natin yung verse 15. Ang sabi po diyan sa verse 15, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Ayan po, papag-aralan natin ngayong umaga, mga kapatid. Ito pong first angelic rebellion. Opo, na binabanggit po dyan sa Ezekiel 28 verse number 15. Napag-aralan na po natin yung second angelic rebellion, which was in Genesis chapter 6. The third angelic rebellion, ito pong Genesis chapter 11. So ito pong first angelic rebellion has something to do with a specific person, more so a spiritual person na binabanggit po dito sa Ezekiel 28 verse number 15, where the prophet Ezekiel says, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. He is the very root cause of sufferings, weaknesses, diseases around the world. Siya po ang may dala ng lahat ng mga kahirapan sa mundo. Itong persona na papag-aralan natin ngayon. Ano po? Okay, maraming mga tao pagka dumadaan sa kahirapan o kaya matinding problema, sinisisi nila ang Panginoon. Ano po? Pero ang totoo niyan, kung papag-aralan natin ang dahilan ng lahat ng kahirapan, kaguluhan sa mundo ay nanggaling po dito sa first angelic rebellion na papag-aralan natin, na binabanggit ho dito ng ni Prophet Ezekiel sa kanyang sulat. Ano po? Okay, so tingnan natin ano po itong binabanggit po ni Prophet Ezekiel. Obviously, he was not talking to a ordinary king or ordinary president of a particular nation, dahil binabanggit po dito yung pinanggalingan niya at saka yung kanyang pagkagawa. Kasi sabi diyan sa verse 15, siya po ay ginawa ano po, he was perfect nung ginawa siya ng Panginoon. He was perfect. That means without blemish, without spot. From the day in thy ways, sabi po diyan, ano po, thou was perfect in thy ways. So this being has a lot of allotted responsibilities na ibinigay ng Panginoon sa kanya, hanggang siya ay, sabi diyan, hanggang siya ay nagkasala. Okay, so isip ng iba, kung ang kasalanan ay nagsimula daw kay Satan, sino naman daw gumawa kay Satan? Ang Panginoon. So nagsimula daw ang kasamaan sa Panginoon. Yun ang isipan nila, ano ho. They follow the source daw, ano ho. Okay, yan, that is what we call corrupted wisdom, ano ho. Okay? Dahil sa kadahilanan na when God created this person, God created him as perfect. Sabi po diyan, ano ho. So there was no sin found in Satan. Until in all perfect in thy ways, sabi po diyan, ano. Okay? Until iniquity was found in thee. Dito natin makikita yung this created being
is a free moral being. Ibig sabihin, hindi siya robot. Meron siyang sariling pag-iisip. Pwede niyang piliin na maglingkod sa Panginoon, pwede niya ring piliing kalabanin ang Diyos. That is one special gift given by God to all beings, yung freeness natin, yung free moral being natin, ano ho. Hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Ginawa tayong may sariling isip. Therefore, kung meron kang ginawang masama, responsable mo yon. Hindi mo sisisihin ang Panginoon. Okay, sabi naman ng mga iba, papaano natin hindi sisisihin ang Diyos? Ang Diyos ang nagbigay ng ating kaisipan, sabi nila. Oho. Okay? So, again, that is another corrupted wisdom na binabanggit diyan sa verse 15. Papag-aralan natin maya-maya. So, unahin natin muna, ito yung first rebellion na binanggit niya sa verse 15. Till iniquity was found in thee. Ang kasalanan ni Satan dito is not just an ordinary sin. It is colored as iniquity. Okay, iniquity. Okay, this is not an ordinary mistake. This is not just a blunder. This is a premeditated sin. Ano ho? Kasi sabi diyan, you are perfect in all in thy ways. Okay? Ang binabanggit diyan, ano ho? So, to go against the ways of God is to commit iniquity. Ayan ang binabanggit diyan sa verse number 15. So, unahin muna natin dito. Kailan ginawa si Satan? Kailan siya ginawa? Dahil makikita natin dito sa sa Job 37. Hindi natin mga kapatid, kailan ba siya ginawa? Sabi ni Job sa kanyang sulat, sa aklat ni Job, puntahan natin sa Job chapter 37 dahil kinakailangan makita natin ito para ang ating pag-aaral ay kumpleto. So Job 37, Again, this is an interrogation from God to Job. But the origin of the spirits being are insinuated in this discussion. Sabi diyan sa verse number 1, ano to? Tama ba yan? Job I'm sorry. Job 38 tayo, 38. Sorry. Job 38. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? So this is an interrogation. God is challenging man here sa Job chapter 38. Ano po? Verse 2 is a description of many of the college professors sa ating kapanahunan. Sabi diyan, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? So kung di kayo mag-iingat, maraming katuruan sa college department na they will darken counsel by words without knowledge. Unang-una lang yung katuruan na ang mundo ay flat. Ang mundo daw ay hindi bilog. Yan yung unang katuruan noon. Sino ba nagturo niyan? Nalimutan ko na. Pangalan, exact name niyan. Until dumating yung pagkakataon na ay hindi pala. Hindi pala. Bilog pala ang mundo, sabi nila. Okay? And then meron ding katuruan ngayon sa kapanahon natin
lahat daw ng planeta sa solar system galing sa sun. Dahil daw nung sumabog daw yung araw, tumalsik lahat ng mga debris, at yung mga debris yun daw yung nag-form ng mga planeta sa solar system, ano. Pero kung papag-aralan mo yan, mathematically imposible. That was taught by Immanuel Kant, and dalawa yan eh. Pero that is an example na ang tao, they will darken counsel by words without knowledge. Ito yung corruption of knowledge na ibinigay ng Panginoon. So sabi diyan, where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? Or who hath stretched the line upon it? So itong mga rhetorical questions po dito, they are highly scientific if you have a background in science, or in astronomy. Malalaman mo dyan that the book of Job, the Bible, is teaching us kung saan nagsimula ang mga circuits or strings of the planet. Verse 6, whereupon the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? Ano po? Isang pinakamalaking discovery sa ating kapanahunan in science ay yung tinatawag na ang universe ay mayroong hangganan, may pasimula at may hangganan. Na bago yan, ang tingin ng mga iba ay ng mga unang tao noon ay the universe is eternal. Hanggat na discover nila sa pagdating nung pinalipad nila sa kalawakan yung Hubble telescope, nalaman nila na ang universe pala ay merong pasimula at merong hangganan. Na yan ay tinuturo ng branch of science na entropy, the laws of entropy. Malalaman mo na ang lahat ng mga matter sa buong universe ay they are degrading, they are wearing out. Okay, halimbawa na lang yung kulay ng araw, ang kulay ng mga bituin. Pagka ang kulay ng bituin daw ay kulay asul, ay nagsisimula pa lang daw siya. Pag ang kulay ng bituin ay nagiging orange na, yan ay paubos na ang kanyang panggatong. Katulad ng araw natin, paubos na. So they are degrading, they are wearing out. They promote the law of entropy, na sisira sila. Merong pasimula, merong hangganan. Opo, okay. Who laid the measures thereof, if thou knowest? So who hath stretched the line upon it? Sabi dan, whereupon are the foundations thereof fastened? Okay. O saan bakit daw umiikot yung mga planeta na hindi nagkakabangga-banggaan at hindi nagkakaroon ng disarray? Okay, so dito makikita natin another discovery sa ating kapanahunan, yung when they discovered itong 0 point energy na tinatawag nila. Na-discover nila ito dahil yung neutron at saka yung nucleus na umiikot-ikot to make the atom. Okay, umiikot na mabilis yung umiikot yung electron around the nucleus, umiikot-ikot yun na mabilis. Bakit hindi nagkakahiwa-hiwalay? Ba't hindi umihiwalay? Sabi nila. So they have discovered
the element of tatlong element yon, yung electromagnetism at saka yung tatlo na yon binubuo nila yung tinatawag nilang kapanahonan natin ngayon yung 0 point energy. Okay, yun daw yung that is the very foundation na binabanggit dito ng ating Panginoon. Whereupon are the foundations of the earth fastened? Saan ba nakakabit? Bakit umiikot-ikot sila na mabilis at hindi nagkakabanggaan, sabi ng Panginoon dyan. And who laid the cornerstone thereof? Ayan, sa lingwahe ng siyensya, that is the 0 point energy na nagbabind sa nucleus and neutron na hindi sila nagkakahiwalay. At surprisingly, sabi nila, ang 0 point energy is everywhere. Alam natin ang space ay walang laman yan, sabi na, pero nalaman ng mga scientifico na in every cubic centimeter of space are sabi nila mas marami pang energy ang isang cubic centimeter ng space, mas marami pang energy yan kumpara daw sa araw. So kung 1 cubic centimeter, ang liit nun. Pero ang buong universe ay ang lawak-lawak na space. So saan galing yung power that holds them together? Yan ang sinasabi ng Panginoon diyan sa verse number 6. And then dito makikita natin the enforcement of the scientific or the laws of the universe. They are enforced by verse 7 when sabi po dito, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. So dito makikita natin nung ginawa yung buong universe ay nandoon na yung mga sons of God dito. Sino tong mga sons of God? Wala pang tao dyan eh. Kasi ginagawa pa lang yung mundo, yung buong universe magmula verse number 2 hanggang verse number 6. Ginagawa pa lang yung universe. Wala pang tao. Pero pagdating sa verse 7, mababasan mo na dyan yung the sons of God shouting for joy. Sino-sino itong mga sons of God? Hindi mo pwede sabihin na yan ay mga tumanggap sa Panginoon. Na hindi. Wala pang Kristiyano dyan. So, itong sons of God na pag-aralan na natin in Genesis chapter 6, they are the angelic beings. Ito po yung mga spiritual beings. Bago gawin ng Panginoon ang buong universe, ginawa niya muna ang mga angelic beings na ang dami-dami. They are without number, sabi po sa book of Revelation. Okay. Where are you when the morning stars sang together? So itong morning stars na binabanggit po dito, and the sons of God, ito po yung tinatawag na mga angelic host, mga spiritual beings. Nandyan yung napag-aralan natin. So in the Hebrew, the term sons of God is Beneha Elohim, sons of God. Ito po ay mga angel. So dito sa verse 7, dito ginawa sila Michael, Gabriel, Satan. Dito ginawa sila Raphael, at saka marami yan sa eclectic version. Marami sila, 200 daw sila, sabi doon. Yung mga pinaka generals ng mga angels.
Dito ginawa yung mga cherubims, yung mga cherub. Lucifer is a cherub, malalaman natin mamaya. Dito ginawa yung mga seraphims, mababasa sa Isaiah chapter 6 and Revelation chapter 4 and chapter 5. Dito yon ginawa. Bago lalangin ang buong universe, ginawa muna sila ng Panginoon. So alam natin, dito nakikita natin, this was the origin of the angelic being. Puntahan natin yung chart natin. Kung titignan natin yung chart natin, dito makikita natin meron tayong timeline dito. Malabo ba ito nga to? Okay, yan, okay. Dahil pagdating, kung titignan niyo sa chart niyo, pagdating sa Genesis chapter 3, tinutukso na ni Satan si Adam and Eve. So ibig sabihin, si Lucifer or si Satan o si Satan sa English, Satan sa original word niyan, okay, ginawa siya bago mag Genesis chapter 3, because Genesis chapter 3 was the first, ito po yung first, was the rebellion of man, so Genesis chapter 3, na it was fueled by the rebellion of Satan. Dito na natin makikita ngayon, okay? So kung pupuntahan natin yung Genesis chapter 1, makikita, we will be surprised kung ano ang binabanggit ng salita ng Panginoon dito. Punta natin sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2, makikita natin na ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Ang sabi diyan, in the beginning, actually yung salitang the ay wala sa original Bible, wala sa Hebrew word yan. Dapat diyan, in beginning God created the heaven and the earth, period. Okay? And then pagdating sa verse number 2, ang sabi ng verse number 2, tingnan nyo yung premise na Genesis 1:1. Sa Genesis 1:1, yung whole creation ng Panginoon of heaven and earth, or the whole universe, it was already a perfect creation. God created the heaven and the earth. Perfect creation yan. Okay? Pero, bakit perfect creation? Dahil ang gumawa po dito ay ang Panginoon, hindi siya gagawa na imperfect. Lahat ng gawa ng Panginoon is good and very good. Sabi makikita natin sa mga later verses dito sa Genesis chapter 1. But surprisingly, in verse number 2, tingnan nyo kung Genesis 1:1 is a perfect creation, actually this philosophy is formulated in the 18th century. Meron pong 3 libro na sumulat tungkol sa tinatawag nilang gap theory, formulated in 18th century. Kung gusto yung pag-aralan ng gusto, basahin niyo yung 3 libro na sumulat po nito. But again, tingnan natin this theory, yung gap theory po nito is parang sinasabihin natin pinapanigan ng salita ng Panginoon, dahil pagdating sa verse number 2, verse number 1 was a perfect creation. This was the time when, sabi sa Job 38 verse 7 kanina, when the morning stars sang and shouted for joy. Ibig sabihin, when God created the heaven and the earth, God was praised by the angelic beings. Pero pagdating, dahil it was a perfect creation, but pagdating sa verse number 2, the Bible says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Okay? Now again, verse 1 and verse 2 conflicts. Merong conflicting statement dyan kung titingnan nyo. Una, verse number 1,
It was, sabi natin, a perfect creation. Pero pagdating sa verse number 2, the earth daw was without form and void. The earth was bohu, without form, and void, and tohu. The earth was tohu to bohu. Ayan, okay. Without form and void. Paano magkaroon ng, bakit ano nangyayari na ang buong mundo ay without form and void? Sa verse 2, okay, sinabi diyan, bakit ano nangyari? Kasi sabi sa verse number 1, God created the heaven and the earth. Period. It was a perfect creation. Okay? So dito makikita natin na verse 1 and verse number 2, there is what they call, tinatawag nilang gap theory. Ano po? Na hindi po gap theory. Dahil gap theory, sabihin lang natin gap theory pagdating sa philosophy dahil it was insinuated. Okay? Pero pagdating sa critical study of the scripture, yung tinawag po dito na was, yung ano matawag sa English dito? May tawag sa English dito eh. Hindi. Pagdating sa it was a ano to? Parang continual verb yata ito eh, no? And the earth was, okay, and the earth was without form and void. Nan sabi po diyan, ano po? Sa ano yan, sa Hebrew yan ay yung salitang was haya. Haya, ibig sabihin yung haya is to be translated in English ay it became. Okay? Hindi was, it became haya in Hebrew. And the earth became. So yung salitang became, it is a anong klaseng verb yon? Nalimutan ko yung verb sa English niyan eh. So yung salitang was, it denotes an action prior po dito sa pagiging toho and boho ng mundo. And the earth became, dapat, okay? Sa correct translation, and the earth became without form and void. So pag salitang became yan, ibig sabihin, meron pong time element na nangyari. Yan yung tinatawag ng mga scholars, Bible scholars na gap theory. Okay, so sabi nila, dito daw nangyari between Genesis 1:1 and Genesis 1:2, dito nangyari daw yung first angelic rebellion. This was the rebellion of Satan. Sabi nila, okay? Now, mahirap naman sabihin natin ganyan lang yan, na wala tayong batayan. So, mag-research tayo kung totoo nga na Genesis 1:1 and Genesis 1:2, there was a gap. There was a time included here. Sa susunod na pag-aaral natin, makukompute natin yan. Mathematically, nakukompute yan. Okay, but pupuntahan natin siguro susunod na linggo yung construction of grammar po dito. Halimbawa na lang itong was, became, dapat yan. And the earth became without form and void. Ibig sabihin, nagkaroon muna ng original perfect creation because of this word denoted by the word became, or the English word was, or in the Hebrew haya. Okay, so yan ang pag-aaral natin na kinaklaseng pag-aaral para malaman natin ano ba nangyari. So it is alluded between Genesis 1:1 and Genesis 1:2, there was a gap theory. So tingnan natin sa salita ng Panginoon kung totoo nga na nangyari
na itong between Genesis 1:1 and Genesis 1:2 was the fall of Satan. So we will go first to tingnan nyo ha, tandaan nyo itong, lagay nyo sa isipan nyo itong, and the earth was without form and void. Tingnan natin yung pagkagamit na the earth became without form and void. The earth was tohu tubohu. Okay, in Hebrew. The earth was tohu tubohu. Ayan, huwag alisin sa isipan yan. At pupuntahan natin yung mga verses in the Bible. Ha? Oh, tohu tubohu. Without form and void. Okay? In Hebrew. Pupuntahan natin yung mga ibang verses na naglalaman ng tohu tubohu. Una itong, puntahan natin itong, ano ba yung salamin ko? Puntahan natin itong Jeremiah chapter 4 verse Jeremiah chapter 4 verse ano to? 23. Jeremiah 4:23. Tingnan natin sinasabi. Saan na ba si Jeremiah? Ha? Chapter 4. Okay, tingnan natin. Verse 23. Ano sinasabi? Sabi po dito, ha? Oo. Okay. Verse 23. Again, huwag niyong alisin sa kaisipan niyo yung tohu tubohu, ha? Dahil yan ang pinakasusi natin na pag-aaral para ma-establish tong gap theory sa Genesis 1:1, Genesis 1:23. Ano sabi po dito? I beheld the earth, and lo, it was without form and void. Oh, nandiyan na naman yung tohu tubohu, ha? Huwag niyong alisin yan. And the heavens, and they had no light. Oh, okay? The heavens had no light. Wala yung mga bituin, wala yung mga araw. The earth was tohu tubohu, sabi diyan, ano? Okay? Without form and void. So kailan nangyari 'yan? I beheld the mountains, lo, they trembled, and all the hills moved lightly. O anong geological event 'yan? I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful places was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord by His fierce anger. O, kailan ito nangyari? Kailan yan nangyari? 26 na ba yon? Tama, di ba? So the Lord said, the whole land shall be desolate, yet I will not make it a full end. Ano ito? Sinira na daw ng Panginoon yung whole creation niya, pero hindi niya sisirain ng buo. Sabi diyan, I will not make a full end. Sabi diyan, ano? So, again, binanggit diyan yung the earth was without form and void. Okay? Isa pang clue. Puntahan natin naman yung Psalm number 18. No, paano ginamit yung tohu tubohu dito sa Psalm number 18. Nasaan na ba yung Psalm? Number 18. Okay. Verse number 7. Punta natin sa verse number 7. Simula sa verse 7. Ang sabi, then the earth shook and trembled, the foundations also, and the hills moved and were shaken because he was wroth. Sino ito? Sino itong nagalit dito? At sinira the foundations of the earth, the hills. All the foundations of the hills were moved. They were shaken.
There went up a smoke out of his nostril, and fire out of his mouth. Devoured coals were kindled by it. So ano ito? Kung tatanungin ng mga scientists, ito ay mga meteor showers yan, sabi nila. He bowed the heavens. He bowed the heavens also, and came down, and darkness was under his feet. Tandaan nyo yung tinatawag sa Genesis 1:2 kanina, di ba? The earth was without form and void, and the face of the waters, and the spirit of the Lord moved upon the face of the deep, sabi yun, darkness was under his feet. Verse number 10. He rode upon a cherub and did fly, yea, he did fly upon the wings of the wind. He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies. So ano ito? Genesis 1:2, di ba? At the brightness that was before him, his thick clouds passed, hailstones and coals of fire. O, kailan nangyari yan? And the Lord also thundered in the heavens, and the highest gave his voice, hailstones and coals of fire. Yea, he sent out his arrows and scattered them, and he shoot out lightnings and discomfited them. Hanggang 15. Then the channels of the waters were seen, and the foundation of the world were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of thy breath of thy nostril. So ano ito? Kung babasahin mo yan, anong description na mababasa mo dyan? This is a cataclysmic judgment. Ano po? Sa Psalm number 18. Kailan nangyari ito na binabanggit ni David? Kailan nangyayari yan? Nangyari yan sa pinag-aralan natin sa Genesis chapter 1 verse number 2, di ba? Tingnan natin ha. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So dito, makikita natin yung description na binasa natin sa Jeremiah and the book of Psalm. Nangyari yan dito sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. The earth became without form and void. Okay, so when Satan rebelled between Genesis 1:1 and Genesis 1:2, the earth was judged. Ibig sabihin, when Satan rebelled after Genesis 1:1, God cast him down to earth. And from that time, the earth became without form and void. By the way, itong description na the earth without form and void is a description of, in the Greek, yung tinatawag nilang the abuso. Okay? The abuso. Okay? Or yung binabanggit diyan na and darkness, yung term na darkness diyan, koshek in Hebrew, the abuso in Greek, or in English, that is the abyss, the domain of Satan. Ibig sabihin, when Satan rebelled after Genesis 1:1, he was cast down to earth, and the earth became his kingdom. Ano po? It became his kingdom, kaya it was destroyed.
It was the object of his destruction from a perfect creation in Genesis 1:1, and then Satan rebelled. Satan was cast down to earth in Genesis 1 verse 2, and from Genesis 1:2 until Matthew 28 verse 18, the whole earth has become the abuso, the abyss. It became now, the earth became now the domain of Satan. Sabi ng mga astrophysicists, ano po, sa Genesis 1:2 dito daw nagsimula yung decay of creation. When God cast down Satan and God imprisoned Satan in under the law of entropy, so that Satan will and shall be and will be, as promised by the scripture, decay over time. Dito natin makikita na the punishment of Satan is an everlasting decay, or in scientific realm, it is the rule of entropy in his being. So dito natin makita na as early as Genesis 1:2, the fate of Satan is already sealed, mga kapatid. Ano ho? Dahil ilagay natin sa kaisipan natin, God is outside of time. God cannot be influenced by time. Okay? He is outside decay. So, anong ginawa ng Panginoon? God imprisoned Satan on earth, and all of this of his creation became now the subject of entropy. Lahat nabubulok na, lahat nahihirapan na, lahat nagkakasakit na dahil only because of this person. The earth became the prison cell of Satan himself. Ano ho? Okay? Dito natin malalaman na he will be decaying for all eternity, starting dito po sa Genesis 1 verse number 2. The earth became now the abode of Satan, mga kapatid. Ano ho? Okay, so ito ay ang sabi ko kanina, magkakaroon ng hangganan, magkakaroon ng paghahari ni Satan. Kaya mula Genesis 1:2 until sa kapanahunan natin ang naghahari si Satan. Okay? Sa buong mundo. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 4 verse number 4, anong sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 4:4? Tingnan natin. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 4:4 kung sino si Satan sa mundo. Okay, tingnan natin ang sabi niya, ano po, dito. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sino itong the God of this world dito? Sino itong the God of this world? Ha? Who is this, the God of this world? Another a New Testament title of Satan, ano ho? The God of this world. Totoo 'yan, ano ho? Dahil lahat ng nasa mundo nabubulok, na luluma, okay, na wear out, nagkakasakit, nanghihina. Okay? Because of the rebellion of Satan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel 28, in the multitude of thy iniquity. Ibig sabihin sa pagkakasala ni Satan, nadamay ang sangkatauhan, mga kapatid. Ano ho? Nadamay tayo. Kaya hindi tayo makakaligtas kay Satan kung hindi bumaba ang ating Panginoon. Ano po? At tingnan nyo, ito po ay itong pagiging Diyos ni Satan sa mundo, ito po ay sinang-ayunan ng Panginoon. Tingnan natin sa Luke chapter 4. Sa Luke chapter 4, sabi ng Panginoon dito, ano po? Tingnan natin sa Luke chapter 4, verse number 5.
itong temptation ni Satan, ano ho. And the devil taking the Lord Jesus Christ up into a high mountain, tingnan nyo ha, he is the God of this world, showed unto the Lord all the kingdoms of the world in a moment of time. Tingnan nyo ito ha, ito ay, again, this is a another branch of science, yung tinatawag nilang hyperspace. Okay? Binabanggit kasi dyan na Satan showed to the Lord Jesus Christ the kingdoms, hindi lang isang kingdom, maraming kaharian. Sa kaharian ng mundo, lahat ng kaharian ng mundo sa lahat ng panahon. Okay? Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito ay lahat ng mga kaharian sa mundo, lahat ng kanilang kayamanan, lahat ng kanilang mga glories ipinakita ng Panginoon, pinakita ni Satan sa Panginoon. At ang sabi ni Satan sa Panginoon, tingnan niyo sa verse number 6. Ito yung basis ng kanyang temptation eh. Baliwala ang temptation ni Satan kung hindi totoo yung sinasabi ni Satan, ano? Okay? Kung sasabihin ko sa iyo, ibebenta ko sa iyo yung buong Pilipinas, bibilhin mo? Hindi ka matutukso. Bakit? Hindi naman sa akin ang Pilipinas eh. Okay? Hindi ka matutukso doon. Tatawa ka lang kasi hindi ka kakagat doon kasi hindi naman totoo. Ganon ginawa ni Satan dito. Okay? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ng mundo, sabi ni Satan sa Panginoon. Ibig sabihin, all the kingdoms of this world is under the domain of Satan. He is the God of this world, sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 4:4. Okay? And the devil said to the Lord, all this power I will give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. Ang sabi ni Satan, lahat ng kaharian sa mundo ipinagkaloob sa akin, sabi ni Satan sa verse number 6. So sa akin lahat yan, sabi niya. Totoo yon. Dahil magmula Genesis 1:2 hanggang dito sa binabasa natin sa Book of Luke, si Satan is the God of entropy. He is the God of decay. He is the God of death. Okay? It is delivered unto me, sabi ni Satan. Okay? And to whosoever I will give it. Ibibigay ko lahat ito sa iyo, sabi ni Satan sa Panginoon, kung ikaw ay sasamba ka sa akin. Sabi ng Panginoon, di ba? Anong sabi ng Panginoon? Anong sagot ng Panginoon kay Satan? Anong sabi niya? Get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Oo nga, sa'yo, ay sabi ng Panginoon, oo nga sa'yo lahat ng kaharian ng mundo. Oo nga, nasa kapangyarihan mo yan na nabubulok. Ayokong maghari sa kapangyarihan na nabubulok, sabi ng Panginoon. Hindi ako ang Diyos na nabubulok. I am the God of the living, sabi niya. Not the dead, sabi niya sa Book of Matthew. Okay? So you will worship me. You will worship God only. Okay, sabi diyan lang ating. So the Lord did not challenge the ownership of Satan about the kingdoms of this world. Sa iyo lahat 'yan, sabi ng Panginoon, pero hindi ko inaangkin 'yan. Pero ang totoo niyan, sabi ng Panginoon, magiging akin lahat 'yan. Maghintay ka lang, sabi niya, ano. Okay? Nung binanggit niyang it is thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ibig sabihin ng Panginoon dito, maghintay ka lang. Kukunin ko lahat yan sa iyo, kahit ibigay mo sa akin o hindi. Dahil ako ang gumawa niyan, ako ang may-ari lahat niyan. Sinira mo lang. Sinira mo, binulok mo.
Pero ayusin ko yan, sabi ng Panginoon. Kaya yun sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 na the whole creation is groaning in pain until now, sabi niya. Ang buong sangkatauhan, buong sanlilikha ay nagkakahirap-hirap dahil mo, sabi ng Panginoon. At lahat yan, they will be delivered from the bondage of entropy, from the bondage of death. So, He is the God of this world. He is behind the kingdoms of this world. At binanggit pa dito sa John chapter 12 verse 31. Ang sabi ng Panginoon dito sa John 12:31. Ano pa sabi dito sa John? Ano natin sa John? Chapter 12. Again, sabi dito verse number chapter 12 verse number ano ito? 31. Ano sabi ng Panginoon dito? O tingnan natin. Okay. Ang sabi, now is the judgment of this world. Now the prince of this world be cast out. O ito na, di ba? Ang sinabi ng Panginoon ni Satan sa Panginoon, tingnan mo lahat ng kaharian ng mundo, bibigay ko sa iyo lahat 'yan. Sabi ni Satan. Maghintay ka lang, kukunin ko 'yan sa iyo. Sa ayaw mo at sa gusto mo, sabi ng Panginoon, kukunin ko 'yan sa iyo. You will be cast out. At dito sabi niya, now sa John 12:30, now shall the prince of this world be cast out. Ano sinasabi ng Panginoon dito na the prince of this world, Satan himself shall be cast out? Ibig sabihin ng Panginoon, the power of Satan over the world will be terminated. Kailan ito? Sabi dito sa verse 32, and if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Ano ito? He is signifying his, sabi sa verse 33, his death. Okay? Nung namatay ang Panginoon, bumaba ang Panginoon doon sa depths of hell, sa Tartarus, and He took upon Himself, He overcame death. He overcame, He has taken the power of death. Ibig sabihin, all of His saviorship will be seen until throughout the depths of hell. Binabanggit ho dyan, there is no light that God cannot, the light of God cannot, there is no darkness that the light of God cannot penetrate. So He is the prince of this world. Sabi pa ni Apostle Paul, mga kapatid, okay, He is the God of this age, He is the prince of this world. Sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, natin sa Ephesians chapter 2. Okay, ito. Chapter 2, verse number Ephesians chapter 2. Actually, dalawa ito. Verse 2. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. He is also the prince of the power of the air. Okay. So, ibig sabihin yan, tanggapin natin o hindi, lahat ng mga mainstream media sa buong mundo, kontrolado ni Satan yan. Sa paanong paraan? Sa pangalan ng pera. Okay? Alam naman natin na kung marami kang pera, yun ang papanigan ng media. Totoo yan sa buong mundo. Kahit saang parte pumunta, lahat ng binabalita nila ay laging may katapat na pera. Lalo na sa susunod na eleksyon, yan, kung sino may maraming pera, yun ang kanilang ibabalita. Bakit hindi binabalita ang mga taong naglilingkod sa Panginoon? Bakit ano ang binabalita ng mga media
kung ano ang krimen, kung ano ang masama, yun ang binabalita nila. Bakit hindi binabalita ang kagandahang asal? Kung binabalita man, ay minimal lang, pahapyaw lang. Okay? He is the prince of the power of the air, sabi diyan. At saka chapter 6 verse number 12 na pag-aralan natin noong nakaraang linggo, sa chapter 6 verse number 12, Satan is also, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ito yung mga generals ni Satan, napag-aralan natin nakaraang linggo. And he is the head, okay, of this. Yan ang domain ni Satan, mga kapatid. Yan ang kanyang domain. So, nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Nasaan si Satan ngayon? He is expelled. He is expelled from the presence of the Lord. Nakita natin na sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 18, I saw Satan fall from heaven like lightning, sabi niya diyan. So dahil sa mahaba pa nga na ating pag-aaral po nito, okay, napag-aralan lang natin itong kaunti. Okay. Napag-aralan lang natin itong domain of Satan. Next Sunday, pag-aralan natin itong ibang area pa. Nasaan siya ngayon? We will study that next Sunday. Ano ba yung kanyang mga typology in the Old Testament? Malalaman din natin yan. Ang nalaman lang natin ngayon, mga kapatid, ay yung time ng kanyang rebellion, that is between Genesis 1:1 and Genesis 1 verse number 2. Yung gap theory na napag-aralan natin as mentioned sa mga biblical books in the 18th century. As sanctioned by, napag-aralan natin itong Jeremiah and Psalm number 18. So nawa ito ay makapagbigay ng lakas ng pananampalataya natin ngayong umaga, at alam natin na ang Panginoon siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Kahit na tayo ay under the domain of Satan, but we are under his protection. We are under his protection. Ang sabi nga ng isang Bible scholars, sa mga nakakilala sa Panginoon, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang Panginoon Hesus ay nasa iyong puso, tayo daw ay binabalot ng 30,000 promises of the Lord, magmula sa Old and the New Testament. Kaya ang mga pangako ng Panginoon, iyan ay binibigay sa atin sa takdang panahon, at para ganapin natin ang kanyang kalooban. Kaya bilang pasasalamat sa Panginoon, tayo po ay manatiling maglingkod sa kanya habang naghihintay tayo ng kanyang pangalawang pagbabalik, mga kapatid. So nawa balik po kayo ulit, sumama kayo ulit sa susunod na linggo, sa susunod na pag-aaral natin. God bless you.